Hindi po ito, ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang, ay hindi po isang parting pansarili lamang. Oh, hindi daw party pansarili. Anong tawag sa concert? Anong tawag dun sa book launching na yung mukha mo yun nandoon? Hindi ba pansarili yun? Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Oh. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para Oh, ba't nagagalit ka kay Inday na nagsuot siya ng Snow White? Unang-una, si Inday Sara nagsuot ng Snow White sa isang Halloween party habang walang bagyong nagaganap. Ang mahirap kung si Inday Sara umattend ng isang Halloween party, nagsuot siya ng costume, nagsasayaw-sayaw siya ng ganun, tapos bumabagyo. Yun ang masama. Pero kung dahil ng costume sa isang costume party, pero wala naman nangyayari sa bayang Pilipinas, hindi naman tayo ginigera ng mga panahon na yan. Hindi naman tayo nililindol, hindi naman tayo dinidilubyo, walang nangyayari nung araw na yan. Lahat, buong Pilipinas, nag-Halloween party. Kung alam ko nga lang, baka pati kayo nag-Halloween party dyan sa Malacanang eh. Kaya lang si Lisa, hindi na siya magko-costume kasi yung mukha niya, nakakatakot na. Tapos si Marcos, ganun din. Yung mukha niya, nanggigitata na. So, hindi na siya magtataong grasa costume kasi mukha na siyang taong grasa. Snow White. Bakit? Ano kasing masama noon, Claire Castro, kung kamukha ni Inday Sara si Snow White, tapos si Lisa kamukha ni Evil Stepsister. Putangin na nyo kasi magpaparlor kayo. Sabi ko nga sa inyo, sa dami ng mga beauty products ngayon, pangit ka pa din. Hindi na kasalanan ng Diyos yan. Kasalanan nyo na yan. Ang yaman nyo na, tapos mukha pa rin kayong mga betlog na tuyo. Hindi ba? So, ano na naman to, Claire? Bakit pinasok mo na naman si Inday Sara dito? Madam, hindi po binabagyo ang Pilipinas nung nag-costume si Inday Sara. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Magandang araw, Banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. It's Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga sweetics sa Pilipinas, mga salot sa lipunan, mga kurakot, magnanakaw, sindikato, mga surot, mga linta na humihigop sa kabanambayan, mga traidor sa Pilipinas, mga demonyo at satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta ang buhay-buhay mga boss? Another day, another kupalan session. At siyempre, ang pinaka-inaabangan, bago tayo magsimula, ang pinaka-inaabangan, Vox Populi sa SMNI with Banateros Brothers, banat by Coach Oli, Boss Dada TV, Jay Guevara, Master Judea, Paring RJ, and Sir Jack. Sa Sabado na po yan, itong darating na Sabado. Kaya lang, 7 na kami eh. 7 na ang Banateros Brothers, kasama na po si Sir Nyak. Di ba nakakatuwa, no? Nakakatuwa kasi first time to in history ng TV shows na ang isang malupit na talagang nagmamahal sa bayang Pilipinas na PWD na si Sir Nyak. Meron niyang cleft palate kasi PWD. Pero bibigyan siya ng opportunity para magkaroon ng boses dahil syempre Vox Populi, voice of the people, hindi naman siguro naman tao naman si Sir Jack. Hindi, huwag sinabing boses ng tao, boses ng bayan, boses ng lahat. Girl, boy, bakla, tomboy, pilay, bulag, bingi. Basta may boses. Ang mahirap yung wala ng boses. Yung mga kapatid nating mga PWD na pipe. Pero nakakapagsalita pa rin sila sa pamamagitan ng senyas-senyas. So, may boses pa rin sila. So binibigyan natin ng opportunity ito. Dito talaga ako natutuwa and we are always and really proud of SMNI dahil kung iba yan, hindi papayag di ba? Pero may boses merong opinion at merong gustong iparating sa tao sa bayan di ba? Di paratingin natin mahirap lang intindihin konti pero masaya. Di ba? Masaya kasi nga galing sa puso, hindi naman galing sa nguso yung iba kasi, yung mga vlogger nila, galing sa nguso, galing sa bulsa.
ng mga pinoprotektahan nila mga magnanakaw sa Pilipinas, yung mga lumalabas sa bibig nila, tayo wala Galing talaga ito sa hinaing ng masang Pilipino. Kaya Vox Populi. Hindi ba? Napapanahon yan, malapit na rin ang eleksyon. At ang eleksyon ay Vox Populi din, boses ng taong bayan. Ang nagpapanalo sa mga politiko ay mga Pilipino. Tayong mga botante. Kaya dapat may boses tayo. Kasi ang ginagawa nila ngayon ng gobyerno, pinapatay yung boses ng mamamayan sa pamamagitan ng spokesperson nilang tanga. Lahat na lang ng tanong sa kanila, gigil na gigil sila. Pinapatay ng yung mga kongresista na pinapatawag, yung mga nagsasalita, yung mga senador, mga bossing na yung mga senador na na imbes yung mga nagsusumbong ng katiwalian, yung kanilang pinakikinggan, kinakasuhan pa. Kaya tayo, ang Banateros Brothers, mga bossing, ang Banateros Brothers ang tatayo para labanan ang panggigipit na ito sa malayang pagpapahayag. Kaya sa pamamagitan ng Vox Populi, ang boses ng bayan at ng Banateros at ng SMNI, bibigyan natin ng tinig ang lahat. Sa Sabado na po yan. Pero kaya mag-follow kayo dun sa Vox Populi na Facebook page dahil dyan din po natin ipopost ang lahat ng ating mga episodes at mga snippets. Siyempre, makikilambing na din ako Isasabay ko na, makikilambing na rin ako. Bukod sa pag-subscribe ninyo sa mga YouTube channels and Facebook pages ng SMNI, lambing yung ating YouTube channel na backup YouTube channel, ang Boss Dada 2.0, nandiyan dyan po sa ibabaw. Ayan nasa ibabaw po, Boss Dada TV. Boss Dada 2.0, mag-subscribe po kayo. Nag-upload na po tayo ng mga videos dyan. Unti-unti na po nating palalakasin yan. Mas marami silang sakit ng ulo. Kasi baka Memiya banatan nila tong channel natin wala na tayo, di ba? Kaya tsaka itong channel natin na ito, marami pa po nanonood dito na hindi pa po nakasubscribe. So kayo po ay mag-subscribe na, mag-like na, mag-share na, mag-comment pa. Sige, sa Pasko mamimigay ako ng pamasko. Basta kayo, like, comment, share kayo, mamimigay tayong pamasko. Ayan kaya natin yan. Yung views natin. Yung views natin, palakihin natin kasi mas marami tayong views, mas marami tayong nare-reach kasi kailangan nyo i-like, i-subscribe at share. Malay ninyo, yung kapitbahay ninyo na dilawang tae pa rin hanggang ngayon. Yung mga kapitbahay nyo na tanggol pa rin sa mga Marcos, mga bulag, mga zombie. Puros mga kawatan naman yan. Malay mo, marinig nila to. Tapos pag narinig na to, magbago isip nila, di ba? Di ganda-ganda, nakapag-convert tayo ng mga tanga. Kung halimbawa naman, ayaw talaga nilang ma-convert. Tapos, talaga sila, mga gunggong talaga sila. Tapos sa sobrang gunggong nila, gigil na gigil sila pag nakikita nila yung mukha natin. Tapos sa kaka-share nyo, nakikita nila biglang, nauna pa sila kay Enrile. Di mas maganda. Nabawasan ng mga tanga. Nabawasan ng mga gunggong sa Pilipinas, hindi ba? Ayun yun yan. Anong Hanga na naman ang aga-aga. Ayan, simulan na natin kaagad para magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi mga bossing. At simulan na natin agad-agad. Dito naman, syempre, nagsalita si Inday kapatungkol dyan sa issue ng kay Ramon Tulfo. So dito naman tayo kay Auntie Claire. Dito na tayo sa exciting part. Ano masasabi ni Auntie Claire dito sa sa issue na to? Ito po ay napansin na po ng AFP at nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General Pokis,
General Ito matindi. Ayan. So, AFP, inaalam daw katotohanan. Po, kinang ina niyan. Sabi ko nga sa inyo, with the money that we are spending for intelligence, mayroon tayong mga intelligence gathering, intelligence community, bilyon-bilyon ng pera ng pamahalaan para sa intel gathering. Tapos putang ina ng AFP, the Armed Forces of the Philippines itself. Putsang inang yan, kumukuha ng intel sa isang kolumnistang retirado. Sa retiradong komunista tuloy. Sa retiradong kolumnista na mulat-mula pa, wala ng reputasyon. Sa pamilya na kumikita sa paninira sa kapwa. Hindi ba yan ang trabaho ng mga yan, ng mga tulpo na yan eh. Ang trabaho ng mga yan, yung kumita sa problema ng may problema. Tapos, gagawa ng chismis. Tapos, hindi naman kayang patunayan. So, nakakadiri, mga bossing, na gumagastos tayo ng bilyon-bilyon para sa intelligence. Tapos, kukuha tayo ng intel sa isang retired na kolumnista na hindi man konektado sa gobyerno, ni hindi man konektado sa intelligence community, ni hindi man naging ISAP, hindi man naging CIDG, ni hindi man naging pulis, hindi man naging sundalo. Kumuha lang siya ng listahan ng lahat ng mga nagsasalita sa gobyerno. Halimbawa, ako, retired general ako. Tapos, nagsalita ako dahil sa korupsyon. Dahil nakita naman natin may korupsyon. Tanungin nyo kaya si Ramon Tulfo. Ramon Tulfo, may korupsyon ba sa Pilipinas? Tingnan mo sasabihin yan. Oo, syempre naglalaglag na ng pera sa jukebox niya, sa bunganga niya. Syempre administrasyon. So ang gagawin niyan, pagtatanggol niya yung administrasyon. Sabi niya, hindi, malinis sa administrasyon na to, magaling tong presidente natin. Putang ina niyan. Hindi ka ba mababibisit niyan? So ang AFP, ang Malacanang at ang intelligence community kukuha ng intel sa isang walang koneksyon. Putang ina, ultimong mga kapatid nga nito, iniiwasan siya. Si Ben Tulfo nga galit na galit dito, inaaway siya, kapatid na yan, tapos gobyerno. Maniniwala kay Ramon Tulfo? Klaseng gobyerno to. Putang ina niyan. Alam mo, ang pinaniniwalaan lang talaga ng gobyerno na to, lahat ng mga salita na makakasama sa mga Duterte o tsaka sa mga kalaban nila, yun ang paniniwalaan nila. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, kung ako to si Claire Castro, ang sinabi ko dito, sino ba si Ramon Tulfo? Meron siyang listahan, meron siyang inilabas, o ipatunayan niya. O lumapit na siya sa mga kinauukulan, pero putang ina, para magsayang ng pera ang AFP. Iimbestigahan pa to o aalamin pa tong listahan na to ni Ramon Tulfo. Diyos ko, nakalagay pa si Bantag dun sa listahan. Nandun pa si Bantag sa lista, nagtatago na nga yung tao. Paano pa makakapag-destabilize yun? Hindi ba nakita lahat yung mga yan? Baka nga yung listahan na yan, si Boying ang may bigay sa kanya niyan eh. Kasi kasama si General Bantag. Paano magiging kasama si Bantag doon? Putang ina, hindi nga niya kaya pagtanggol sarili niya. Hindi nga makalabas yung tao, magdi-destabilize pa. Putang ina, hindi nyo nga nakikita si Bantag nagpo-post sa social media. Hayop yan. Hindi nyo nga narinig si Bantag nagsasalita. Hindi naman bilyonaryo si Bantag. Hindi ba? Paano nasama yung pangalan? Kaya nga doon pa lang, alam mong tanga na eh. Pang tanga at saka pang abnormal na eh. So ba't kayo maniniwala? Diyos ko naman tong Malacanang na to, bobo talaga eh. General Orlando De Leon at saka si Mayor Benji Magalong. Paano nandun si Benji? Kakampi niyo yun. Tingnan niyo yung listahan. Papakita ko sa inyo, mabilis lang. Yung listahan ni Ramon Tulfo. Ayan yung listahan ni Ramon Tulfo. Tingnan niyo. Tapos saan niya pinost? Pinost niya sa social media niya. Pinost niya sa kanyang Facebook. Tapos, yan na yung intel natin. Putang ina niyan. Alam niyo yung intel? Dapat confidential yan. Hindi yan maglalagay dyan. Hindi yan intel. Kaya nga niya pinost sa kanyang verified Facebook account. It was posted then for a purpose na nagpapasikat yan. Okay ng ina niya. Nakalagay dito, tinan mo, Gerald Bantag. Nakalagay pa si Johnny Macanas. Si Johnny Macanas, talagang
ang ano yan. Dating ang Bongbong supporter yan eh. Tangina nyo. Dating ang BBM supporter yan si Macanas, Ilocano yan eh. Kaya lang talagang sa sobrang sama nito ni Bongbong, puta kahit yung mga kalahi niya, si Amy Marcos nga tinatakwil na yan eh. Kasi nga sobrang tanga eh. Oh, tapos ito si Johnny Macanas, dating defender to ni Bongbong Marcos, loyalista yan eh. Ngayon, kalaban nyo na. Uy, putang ina, bakit hindi nyo kaya isipin? Bakit dati naman kakampi namin to si Macanas? Ba't kalaban na? O ito si General Bantag, ganun din eh. Suportado niya si Pangulong Bongbong eh. Ilocano yan, tiga Baguio yan, solid north yan eh. Si Bongbong ang binoto niyan. Mantakin mo ngayon, kalaban nyo na. Bakit? Hindi nyo ba nakikita yung mga sarili nyo? Ito nakakatawa si Benjamin Magalong, putang ina, nakalagay pa for confirmation. Tarantado rin talaga to si Ramon Tulfo. Kanino mo i-confirm? Tangina to, tanga talaga eh. Bugok talaga eh. At ito naman mga pangalan dito, si Ferdinand Topacio. Pucha na si Ferdinand Topacio, pilay na yan. Hindi na nga makalakad ng diretso yan. Puta, magdi-destabilize pa yan. Paano pagka nagkatakbuhan dinadapa yan? Mabilis mahuhuli yan. Ano ba naman kayo? Si Orly De Leon, hindi itong Orly De Leon, si General De Leon, yung ano yata to, militar yata to na retired na din. O nagsasalita lang, sinasabi lang nila yung kanilang mga hinaing tapos mga destabilizer na. Pag nagsasalita ka ba destabilizer? Oo, hindi ba pwedeng you're just practicing freedom of expression? I mean, they are not calling for a revolution. They're not calling for people to kill Bongbong Marcos. Sinasabi lang nila kung ano yung mga nararamdaman nila towards the government. Ikaw bilang isang gobyerno, if may negative, anong gagawin mo? You will listen, you will look at yung kanilang mga komento and then prove the people, because public office is public trust, prove the public na hindi totoo itong akusasyon sa'yo. Halimbawa, sinabi, addict ka. Ganun ka ng ganun ang nguso mo. Wala ka namang candy. Pero, nguya ka nung nguya, wala ka namang bubble gum. Pinaglihi ka yata sa kambing. O hindi ba? Siyempre, patutunayan. Kasi nga dahil nga, ano yan, sa, parang visual effect yan. Visual effect, no? I mean, hindi, visual side effect ng ano yan, ng paggamit ng excessive or long term na paggamit ng droga, yung pagngiwi-ngiwi ng ganon, yung parang pinupulikat yung panga mo. O syempre, isipin nila parang addict naman to. Utal-utal pa tapos walang direksyon yung mga speech. Parang sabog naman ito. O hindi ba ang dapat mong gawin? Hindi ako sabog. O ito yung drug test ko. O negative. Dapat ganun eh. Hindi eh. Pucha yan, may mga ganito pa kayong pautot. Si Benjamin Magalong for confirmation nakalagay. For confirmation. Ang inasan ka naman makakita ng ganyan. Meron bang ganyang intel? Hindi mo pa pala nako-confirm, nilagay mo na sa listahan. Hindi mo kayo kabobo talaga nyo. Ukin ang inan tong Malacanang na ito. Pati itong AFP na ito na putang ina niyan, mga supposedly magagaling kayo eh. Benjamin Magalong for confirmation. Di sana hindi mo muna nilagay Ramon Tulfo. Hindi mo pa pala nakukumpirma. Tapos eto naman mga gagong mga taga Malacanang tsaka gagong mga taga intelligence, kukumpirmahin daw nila. Anak ng tinapay, ganyan kabobo. Itong ano na ito, itong palabas na ito nila Claire Castro. Diyos ko po, diretso. Although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel Lachica na di umanong sangkot sa usapin ng 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Ayon po sa AFP, sa mga gintong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at Diba, intel nyo, social media. Diba, usually pagka intelligence, ano yan, mga intel groundwork yan. Sa ilalim yan naglalaro sa mga, sa Facebook. Saan ang galing yung intel nyo? Sa Facebook. Iinan niya, paano naging intel yan, Facebook? It's open to the public. Oo, dapat pagka mga ganyan, mga intel, sikreto yan. Intel nga eh. Di ba nga, kaya nga sa intelligence funds ni Inday Sara, yung mga nakakuha ng mga pabuya, nakakuha ng mga budget for intel gathering, di ba hindi nga nila binibigay yung pangalan nilang totoo eh? Di ba nagbibigay sila ng impormasyon sa ahensya na na nangangailangan ng impormasyon
discreetly. Oo, may mga code name. Code name, Pusakal. Di ba mga ganun eh? Code name, Heartbreak Kid. O, di ba ganun yung mga ano mo, code names mo eh. Kaya nga may mga sinasabi silang Mary Grace Piatos, mga ganun. O, kasi code names talaga. O, hindi nila binibigay yung... Ito, mantakin mo si Ramon Tulfo sa mismong verified page niya patundiin, ano? Sa mismong verified page niya ito ipinost. Ibig sabihin, putangin na, walang basihan ito, pasikat lang ito. Ano kabubuhan nyo talaga? Kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community. Iminomonitor, inaalam ang katotohanan. Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate at sa ngayon po ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at binigay na po nila sa intelligence community nila. Sir, sa part ng Diba nakakadiri, no? Pinapamonitor na. So, ibig sabihin, wala kayong impormasyon yan, AFP? Putsang ina, gusto nyo makipaggera sa China. Tapos mga information na ito, wala kayo, kinukuha nyo pa kay Ramon Tulfo. Nakakaya naman ng AFP pagka ganito. Sana naman sinabi ng AFP this was actually posted sa kanyang Facebook page. If meron siyang proof na we're open para kung gusto niya kaming kausapin, but definitely itong gobyerno natin, meron din tayong sariling intel gathering, and we also have names of the people who's possibly destabilizing against the government, and it's a secret list. So we have we also have our intel gathering, and we're investigating on these people discreetly. Di ba, ganon. Ito po, tsakinig yun sa kamakita sa Facebook. Tapos, iimbestigahan nila yung Facebook post para alamin kung yung mga pangalan dito ay totoo nga. Anak ng tinapay, oh. Klase yan. Ang hirap i-grasp, mga bossing, nung ito, katulad nito, anong masasabi ni Topacio sa aligasyon na yan ni Ramon Tulfo? Si PDP Deputy Spokesman at tila siya isa sa mga pinaghinalaan, si Ginoong Ferdinand Topacio. Magandang gabi sa inyo, Attorney Topacio. Magandang gabi po, Madam Corina. It's always good to see you. Maraming Always good to see you too, sir. Sir, anong reaksyon ninyo nung masama po yung pangalan po ninyo doon? Well, pareho lang po kami ng reaksyon ni kaibigang Mike Defensore. Katawa-tawa po ito. Alam niyo po, matagal nang katawa-tawa itong si Ginoong Montulfo. He's the same person who said nakaiwan daw ng 1 billion in cash si Pangulong Duterte sa Malacanang. So, ganun kabobo yan si Ramon Tulfo, may 1 billion daw na cash. May 1 billion daw na cash si Pangulong Duterte na iwan. Pukin ang ina niyan. Paano mo may iwan yung ganung kalaking pera? Hayop talaga naman. Alam mo, di ba sabi nga yung Rimowa na maleta, laki-laki nun. Yung pinakamalaking Rimowa na maleta, 45 million daw yung kayang ikarga nun. Mantakin mo 1 billion. Naiwan daw ni Pangulo Duterte sa Malacanang. Ang daming tao dyan. Okay nang ina to, bobo talaga eh. Apakaraming tao dyan sa Malacanang, makakaiwan ka ng 1 billion. Kung di ka ba naman tanga? Utang ina, ginagawa niya kasi tangan niya si Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, itong maman to, putay na, kung di mo nag-hallucinate to, pinagli kay kay kasinungalingan. Kung may alamat ng kasinungalingan, putay itong pamilyang Tulfo na ito. Sila ang flag bearer ng Olympics ng kasinungalingan. Kung merong Olympics ng kasinungalingan, ito si Ramon Tulfo, putang ina, gold medalist to. Tatalunin si Michael Phelps nito. Kailan si Michael Phelps, yung magaling lumangoy sa Amerika. Pag itong gunggong na to, merong Olympics, patimpalak ng mga sinungaling, putang ina, mas marami pang gintong medalya makukuha to kay Michael Phelps. Maniwala kayo. So, nakaiwan daw si Pangulong Duterte ng 1 billion cash. Tangina dyan. Ang daming pera nung gago. Buti sana ko 1,000 eh. Si Pangulong Duterte nakaiwan ng 1,000, nakaiwan ng pitaka, ganyan. Putay, maiwan mo 1 billion. Ilang Rimowa maleta yan? Gago talaga eh. we take these things with a grain of salt. Okay, he seems to be very sure.
sa kanyang mga pangalan. Saan po kaya nakuha ang impormasyon na ito? Meron po ba kayong mga haka-haka? Mukha daw sure. Papa, ganun talaga pag sinungaling. Sabi nga, it doesn't have to be true. It just has to look like it. Ibig sabihin, hindi naman kailangan maging totoo eh. Kailangan lang talaga paniwalaan mo na totoo at ulit-ulitin mo para magmukhang totoo. Propagandista nga eh. Chismoso nga eh. Ganyan ang chismis, di ba? Tain na yan. Well, ang haka-hako ko dyan he may have pulled it out of his ass kasi wala naman pong... Galing sa pet niya yan. Gago talaga to si Atty. Topacio kahit kailan, no? Galing daw sa tumbong ni Ramon Tulfo. Baka sa tumbong ni Trillanes galing yan. Nung kinakalikot niya siguro yung puwet ni Trillanes, baka umutot, tas lumabas tong mga pangalan na ito. Tangin ng report to, parang baliw. Tayan para any of those people in that list should be included in the term destabilizer. Sapagkat wala naman pong destabilizer as a legal term in the legal lexicon. Meron po dyan inciting to sedition, or sedition, inciting to rebellion, or rebellion, there's terrorism, there's the crime of coup d'etat, pero wala po akong nakikita na ginagawa po namin sa pagpoprotesta against corruption that can be classified under any of those punishable offenses. Bakit po sa tingin ninyo nadadawit kayo? Hindi kaya meron pong nagsasabi na nagmi-meeting-meeting kayo, pero wala naman po illegal sa pagmi-meeting, ano po? Ay opo, nagmi-meeting-meeting po talaga kami. In fact, may mga committee po kami para sa pagkilos po sa EDSA Shrine. Merong in charge sa pagkain, entertainment, speakers bureau, yung marshal, security para po hindi kami mahaluan ng mga provocateurs na katulad po nung nangyari dati. Binabantayan po natin yun kasi tayo po rin ang masisisi. But that is the extent of our meeting. In fact po, the PDP Laban just this morning came out with a statement explicitly saying that we are against violence, we are against any extra-constitutional regime change, and that the rally on the 16th to the 18th should remain peaceful. Meron bang ganyong destabilizer? Ayaw nila ng change. Hindi sila nandoon para palitan yung gobyerno, palitan yung nakaupo. We are just there para mag-voice out yung problema. Yun lang. Wala kami nga. Putsang ina, makita nyo nga. Di sana hindi stage yung inano namin. Nag-aano kami ng stage. Nagtatayo kami ng stage. Sinong sagot sa pagkain, sinong sagot sa sound system. Tainan yan. Di kung mga destabilizer to, di sana baril. Ang mga ino nila, tangke. Bumili na po kami ng tangke. Bumili na po kami ng mga panangga. Bumili na po kami ng sandamukal na mga pana. Dahil susugod kami sa Malacanang. Yan ang destabilizer. Hindi. Puta, concert nga yung gagawin nila pag darasal. Paano magiging destabilizer? Putang ina talaga to si Ramon Tulfo. Ramon Tulfo, saka ba pinaglihi sa pako? Kala pinaglihi siguro to si Ramon Tulfo sa Tamtax. Putang ina, walang silbi talaga eh. Dapat mapayapa, may kaayusan, at walang karahasan. Ayun. Ang official po na pagsisimula ay 16. Yung 15 po ay ingress o paglalatag. Magsiset up po roon, entablado, LED wall, at mga iba't iba pa pong mga accessories na... Yun mag-set ng LED wall. Entablado. Putang ina yan. Saan ka makakita na magdi-destabilize na ganyan? Sabi ko kung magdi-destabilize to si Topacio, sana binili nito jet fighter, ganun, helicopter. Opo. Ano na po tayo? Nag-arkila na tayo ng mga ng mga Black Hawk at saka ng mga F-14 ng mga jet fighter kasi alam mo ganyan yung mga magdi-destabilize at susugod. Hindi eh. Tsaka sabi ko si Topacio, mga 5 hakbang lang to, mahuhuli mo na to kasi mabagal maglakad to kasi pilay to eh. May gout yata. May gout na yata ito si Atty. Perdi dahil nakasama ko to noon, ang lakas kumain ng sardinas nito eh. Spanish sardines, mahilig yan sa malakas uric acid noon eh. Peace Atty. Topacio. Kailangan po sa isang public assembly. Before we talk about that, isang question lang po. Do you have anything in common with everybody in that list? Meron po ba kayo nakikita na pagkakapare-pareho ng pananaw sa politika? Opo, the common thread that runs through all of us there ay our disgust, our extreme disgust dito po
sa nangyaring tinatawag na floodgate o flood control scandal sapagkat kung titignan niyo po yung amounts involved, talagang mind-boggling. I cannot wrap my head around those amounts. And to us, we believe that it is the greatest thievery ever, pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. Ayun. So kilala po ninyo lahat ng mga pangalang naroon. Yung mga colonel po ay active pa or mga retirado na po? Ang mga retirado po yun, sapagkat kung yung mga nasa active service po, ay may mga limits po, bagamat hindi po sila tinatanggalan ng karapatan under Article 3, yung Bill of Rights, ay may limits po kung paano nila i-exercise yung kanilang freedom of expression. So, mga retirado po yon. Yung iba po actually, first time kong nakita nung kami ay nag-organizational meeting, ngunit what I can assure our people is that wala pong pinag-usapan doong destabilization, walang pinag-usapang violence, walang pinag-usapang mga armas at walang pinag-usapang ibang bagay na gagawin kundi maghayag lamang ng saloobin na I believe is common with a lot of our people na talagang gusto na nilang tuldukan itong mga anomalyang ito. Last question, sir. Sa palagay po ba ninyo ay posible ang revolutionary government? Meron na po bang parang tipping point na maaaring yan ay clear, imminent? Hindi naman clear and present, but imminent. Po yan if you are saying, ma'am, na yung revolutionary government such as that which happened in 1986. Katulad nga po na sinabi ko, naglabas po ng opisyal na pahayag ang PDP na we are against any extra-constitutional regime change. Kung magkakaroon man po ng change in government, it should be within the parameters of the 1987 Constitution. Ayaw po nating lumabas sa 1987 Constitution. Okay. Maraming salamat. Yun, ang galing, di ba? Si Topacio. Walang regime change. Wala kaming plano na ganun. And if ever may mangyari na ganyan, if hindi na talaga makontrol at tao na mismo yung, syempre, tao naglagay sa kanila sa pamahalaan at tao na mismo yung bumawi nung kapangyarihan sa mga taong iniluklok dahil mga kawatan, kailangan pasok sa batas. Kailangan hindi tayo naghahasik ng lagim, hindi tayo nakakasakit. Kailangan within the anong tawag diyan? Bounds of the law. Ito si Ramon Tulfo, tanga kasi ito eh. Hindi ko alam saan pinaglihi yata ito si Ramon Tulfo sa sa Hopiang Panis eh. Ito naman yung mga opisyal na ayaw daw ni BBM na chill lang. Ayaw daw niya na chill. Sige, ano ba to? Morning. Follow up lang po dun sa issue ng mayor. I understand that the DILG is still waiting for the response of the local officials who left the country during typhoon. But what was the reaction of the president when he learned about it? When he learned, ang tanong, if he learned about it. Ang problema, wala ngang alam yan, presidente na yan. Di ba, nasa Masbate. Ayun nga, nandito tayo sa Masbate ngayon dahil mag-aatid tayo ng ayuda. Ang dami na natin problema, lumindol pa yata sa Cebu. Lumindol pa yata, ibig sabihin, hindi niya alam na ang laki ng lindol, ng epekto ng lindol sa Cebu. Hindi niya alam. Yun nga, hindi niya alam eh. Eto pa kaya, walang alam yan si Bongbong. Sabi ko nga si Bongbong, pinaglihi sa manika yan eh. Walang utak yan. Putang ina yan. Dinadamit-damitan mo lang yan. Nilalaro-laro mo lang yan. Pero walang utak yan. Walang desisyon yan. Walang, nakaganon lang yan. Sa'yo, nakatingin lang sa'yo. Gusto mong papikitin, pipikitin yan. Gusto mong, pagawin siyang, palakarin siya, lalakad yan. Pero walang yan. Walang utak na sarili yan. Unang-una, syempre po, ang Pangulo, ayaw niya po ng mga opisyal na nagbabakasyon lang. Tang-ina mo, bakasyon nga ng bakasyon si Bongbong eh. Patungkol na naman kasi kay Inday ito, hindi naman nagbabakasyon si Inday kung di ka ba naman tanga eh. Pag nagpupunta si Inday sa ibang lugar, pumupunta siya sa Filipino community, kung halimbawa man, personal yung kanyang punta doon, pupunta siya sa tatay niya. Kasi pinakulong nyo yung tatay niya kung di ba naman kayong mga hayop eh.
So ayaw daw ni Bongbong ng opisyal na nagbabakasyon lang. Putang ina mo ka, bakasyon nga ng bakasyon yan. Kaya nga tinawag yun na si Bongbong the Explorer eh. Okay nang inan to si Claire Castro, talaga boba talaga eh. Sinabi nga na, pasyal nga ng pasyal yan, bumagyo nga sa Bulacan, putang ina nanonood ng karera, ulol na yan eh. Tangina unang taon nga niyan, putya inikot yata niyan buong mundo eh. Bago umikot sa buong Pilipinas yan, buong mundo inikot yata ang hayop na yan. Pumunta sa Amerika 2 beses. Pumunta sa Singapore 3 beses. Pumunta sa Switzerland. Pumunta sa Germany. Kung saan nga nagpunta, ulol na yan eh. Saka makakita ng presidenteng ganyan. Tapos ayaw mo na mamasyal yung presidente, siya ay pangunahing pasyal ng pasyal. Putya siya pwede mamasyal, yung mga iba hindi. Pero kung ito po ay naka-schedule na, yun po ang magiging daan para ito'y paimbestigahan dahil kung sila po ay pinababalik ng agaran, magbigay po sila muna ng kanilang mga explanation at sila naman po ay bibigyan ng pagkakataon ni Secretary John Vic Rimulya kung bakit hindi sila agad nakabalik despite na nag-utos po siya. So tingnan Tangina ka, spokesperson ka ba ni John Vic? Ba't nagsasalita ka in behalf of John Vic? Hindi ka naman niya spokesperson. Spokesperson ka ni Bongbong eh. Okay nang inan to, tanga talaga eh. Kahit ganito katanga si Claire, kahit trabaho niya, hindi niya alam. Sa sobrang bobo ni Claire Castro, kahit trabaho niya, hindi niya alam. Binibigyan niya ng komento yung mga bagay na hindi naman siya dapat nagbibigay ng komento. Ito ang opinyon ng presidente sa mga nagbakasyon na yan. Ang opinyon ng presidente, pabayaan itong siyempre, hindi gusto ng presidente yan na ikaw yung chief executive ng bayan mo, wala ka. Kailangan, nandoon ka para ikaw yung isa sa mga nagpaplano ng mga gagawin pag tumama yung bagyo. Dapat nandun ka talaga, hindi dapat yan inaasa sa mga tao mo. Hands-on ka dapat, ang late-late nung syudad mo eh. So, but yun ang opinion namin. Pero in terms of yung mga kinakaharap nila ng mga pagpapaliwanag o pinagpapaliwanag sila ng DILG, si John Vic Rimulya ang interview natin niya kay spokes ni John Vic. Kasi kung ano yung mga ini-expect na mga mangyayari, gagawin, sila lang makakasagot niyan. Although alam natin, pero mas maganda kung sila yung sumagot niyan. Di ba? Ganun. Si Claire Castro, lahat na lang. Siguro kahit yung taong grasa sa kalsada pagka ipagtatanggol niyan. Basta BBM supporter yung taong grasa. po natin kung ang kanilang magiging rason ay reasonable, ay maaari po silang pakinggan. Pero kung ito po ay hindi magiging reasonable at nakaantala sa pagbibigay ng mag-agarang aksyon sa mga nasasakupang lugar nila para dito sa dumating na bagyong Uwan at Tino, doon po natin malalaman kung ano magiging desisyon ng DILG. But although ongoing pa po yung investigation, for the president, is it morally acceptable for these local officials to leave Yan, sasagutin mo yan. Kasi for the president, it is morally acceptable. despite yung mga challenges na na-experience ng mga constituents nila? And kailan po natin... Walang moral si Bongbong. Paano yan? Tatanungin natin ng moral si Bongbong. Wala ngang morals yan Tatanungin mo si Bongbong tungkol sa pagbiyahe-biyahe ng mga opisyal habang may bagyo, ginagawa niya yan tanginan yan. Anong sasagot ni Bongbong? Siyempre kay Bongbong okay lang yan. Ginagawa nga niya yan ako mayor, sasabihin ko, ba't mo ginawa? Ginagawa nga ng presidente Ba't ako hindi ko pwedeng gawin? Di ba ako pwede magbakasyon? Si presidente nga, bakasyon ng bakasyon Punta na punta sa ibang bansa kung anong ginagawa, hindi naman natin alam. Tapos ako hindi pwede. Di ba kung ako yung mayor, gano'n na sasagot ko Anong isasagot sa DILG pagka ganyan? Di ba? Kasi nga, follow the leader Kung ano yung leader mo, leader mo, di tanga ka rin. Kung yung leader mo, sinusuportahan mo pa rin, tapos magnanakaw siya, di kasapakat ka dun sa pagnanakaw, ganun lang kasimple yun. inaasahan yung magiging decision ng DILG? Baka po nasabi nila sa inyo. Unang-una sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill lang. Chill lang. Pukin ang inan spokesperson to. Napag ganun ako hayop na. Chill lang. Ay, pukin ang inan tong spokesperson na to, Parang vlogger lang. Hindi sinasabi mababauri ng vlogger, pero putang ina pag ito. Ako gawin yung spokesperson dyan kasi nagbabasa lang naman yun. Wala mang alam talaga Nagbabasa ka lang naman teleprompter. Ang bayang Pilipinas sa ngayon ay nakakatanggap ng pinakamataas na gano'n na ulul na yan Pero putya ko ako sasagot dito. Nasabi ko, magaling ako dito kaysa kay Claire Castro
Chill lang. Ayaw daw nila ng chill. Gago, si Bongbong nga chill lang eh. Ang sarap nga ng buhay ng mga yan. Si Lisa Marcos nga nagpunta pa sa ibang bansa, sa Amerika, tapos nag-chill lang sila. Sobrang chill nila. Namatay yung kasama niya eh. Gago. Sa sobrang chill nga nila, na-overdose yung kasama nila sa sa entourage eh. Sa sobrang chill nila, kasama niya, empleyado niya, putang ina, sabog din eh. Empleyado niya, chuchonki, nagko-cocaine, nag-aalak. Saan ka mo makakita ng ganyan? Yan ang chill. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon at kondisyon. So hindi pwedeng sabihin lang na chill lang palagi dahil dapat trabaho, hindi bakasyon. Although hindi ko sinasabi nagbabakasyon sila. Still, sasabi ko lang natin, iwasan natin na umalis ng bansa, tumugon sa kalagayan ng ating mga kababayan, lalo na kapag mayroong sakuna or dilubyong ganito. Ayan, sabihan mo yung boss mo. Sabihan mo si Bongbong, ay tigil na yung pagpapasyal-pasyal. Alam mo kaya nga si Bongbong ngayon, hindi na masyado namamasyal. Puta, hindi na siya welcome sa mga bansang gusto niyang puntaan eh. Noon kasi, nung unang 2 taon ng kanyang pamumuno, talagang, di ba tinawag pa nga siya dun sa isang game show na most traveled na presidente, di ba? Most traveled. Hindi ka nahihiya na ganyan, Claire? Oh, so, travel. Oh, di ba? Ganun ang niya. Ay, nako, Claire Castro. Sabi ko nga sa inyo, kawawa kayo sa taong bayan. Wala kayo may pagmamalaki dahil lahat ng nirereklamo ng taong bayan, legit, ginawa ni Bongbong lahat eh. O ito, bago tayo magtapos, ito yung maganda. Yung sa Snow White. Galit na galit siya. Kasi si Inday Sara, nag-costume party. Pero gusto ko lang sabihin Hindi, sige. Pakinggan muna natin to bago tayo magtapos para maganda naman yung natin. Yung ending ng ating palatuntunan. Good morning. Nowadays, the public is quite bent on monitoring kung sino po bang mga government officials yung tumutok sa bagyo and sino yung hindi. How does Sino yung tumutok sa bagyo? Sino yung hindi? Okay. the palace respond to criticisms against the First Lady's events last week in the wake of Typhoon Tino's onslaught in Central Visayas and other parts of the country? Ito po yung book launching as well as yung isang concert. Book launching tsaka concert habang bumabagyo Book launching and concert habang bumabagyo. Ito po yung kasagsagan po ng pagbabaha sa Cebu. Kung saan 260 po yung namatay. Ang ginagawa po ng First Lady ay may book launching. Tangina dyan. Tsaka may pa-concert. Saan ka naman? Ano pong masasabi nyo dyan? Sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Okay, pag sinabi po natin book launching, dapat malaman natin ano ba nilalaman ng libro na to? Okay nang ina niyan. Yung mukha ni Lisa Marcos. Tangina, yung mukha niya. Ano nilalaman? Ito po ay pag-angat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang first ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan, naiambag ng mga kapwa nating Pilipino. Okay, sige, sabihin na natin na book launching yan. May bagyo nga. Di ba pwedeng i-move yan? Bukas na lang, sa isang araw, sa isang linggo na lang. Di ba pwedeng ganon? Kasi book launching, sige, pagkilala sa angking talino ng mga First Lady. Ano ba angking talino ni Lisa? Ito nga lang ang pinaka-iskandalosa na First Lady ng Pilipinas eh. Hindi ba? Pinaka-iskandalosa. O saan ka naman makakita na meron kang staff, kasama mo sa entourage, adik. Tapos, pagdating nyo sa abroad, nag-party-party kayo. Ito, aligasyon to, hindi to kumpirmado, pero aligasyon to. Nag-party-party daw, tapos namatay yung asawa, overdose. Tapos, umamin yung asawa nung namatay na empleyado ng First Lady na gumagamit sila. Mantakin mo, kasama mo, pinamasahihan mo gamit ang pera ng taong bayan, pumunta kayo sa ibang bansa, tapos namatay yung asawa dahil bumatak sila. Ito ba yung sinasabi mo mga gandang ginawa ng mga First Lady? Tangina, hindi. Madam, hindi. Pangit eh. Oo pangit talaga yung image. Pangit na siya, pangit pa yung image eh.
Tapos nag-book launching pa, saan ka naman? Ano matututunan mo sa libro ng buhay niya? Ano nagawa niya? Walang iya naman. So, ibig sabihin, ito yung isa sa pinakamalaking bagyo na tumama sa atin sa Pilipinas. Ito yung pinakamaraming kinitil ang buhay. Ito yung bagyo na maididikit mo sa administrasyon. Kasi lahat ng, halimbawa, sa administrasyon ni Pinoy, nakadikit dyan yung Yolanda. Sa administrasyon ni Gloria, basta mayroong administrasyon na nakadikit sa kanila yung pinakamalupit na dilubyo, bagyo na tumama. Alam mo kay Pangulong Duterte, ang maididikit mo sa kanya, hindi nga to natural calamity. Itong nakadikit, wala kasing namatay na ganyang karami nung panahon ni Pangulong Duterte. Gawa ng maayos nilang minamanage at pin-forecast yung mga bagyong darating. Alam nila, ayaw nilang matulad sa Yolanda, kaya naging proactive ang gobyerno ni Pangulong Duterte sa tuwing may darating na bagyo. Sobra-sobra yung kanilang paghahanda. Malakas, mahina, sobra-sobra yung paghahanda. Kasi nga, ayaw nila na may nagbubuwis ng buhay. Ang may didikit mo kay Pangulong Duterte, yung pandemic, na napakaganda naman ng kanyang performance. Wala kang may didikit kay Pangulong Duterte na bagyo na maraming namatay katulad dito, 260. Tapos habang nangyayari ito na nga yung bagyo na maididikit mo sa administrasyon. Hindi naman negatibo yun kaya lang kasi nangyari ito sa administrasyon kaya may didikit mo. Tapos ang maaalala ng tao habang bumabagyo, habang kinukuha ng corruption ng flood control project yung kanilang mga tahanan, yung mga baha, nilalamon yung mga buhay, nilalamon yung mga ari-arian. Putang ina, nagbo-book launching kayo. Yun yung punto dun, ma'am. Nagbo-book launch. So mas importante pa yung book launching niya. Yung pag-aangat sa mga mabubuting nagawa ng mga first lady, mas mainam pang tugunan yan kaysa dun sa mga nasalanta ng bagyo. Mali naman yan, ma'am. Mali na, pinagtatanggol nyo pa eh. Diyos ko naman. Hindi po ito, ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang, ay hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi daw party pansarili. Anong tawag sa concert? Anong tawag dun sa book launching na yung mukha mo yun nandoon? Hindi ba pansarili yun? Ano sinasabi mo hindi pansarili? Pansarili yan, ma'am. Wala nang maisip talaga si Lisa Marcos kundi puro kasosyalan. Kundi yung iangat yung mga sarili nila. Kaya nila ginawa ito. Putang ina, kung sana inimbitan nila lahat ng Pilipino diyan kung talagang gusto nilang gusto nilang sabi niya yung ipakita, i-highlight yung mga nagawa ng mga person. Kung talagang ganyan ang reason ng book launching na yan. Bakit wala kami? Ba't hindi namin alam yan? Ba't hindi namin nababasa yung libro na yan? Sana binigyan nyo lahat, buong Pilipino, ng libro na yan para malaman natin kung ano yung mga nagawa ng mga nakaraang first lady. Hindi, kayo lang nagbigayan eh. Kayo lang nagbigayan kung sino lang nandoon sa party, yun lang ang nabigyan. Tapos gusto nyo sabihin na para malaman ng Pilipino ang mga nagawa ng mga first lady. Gago, wala nga kaming kopya. Malalaman ba ng taong bayan yan kung hindi nyo naman ipinakita? Kayo lang naman yung nagpuntahan niya, kumain kayo ng masarap, mga nakadisente kayo, painom-inom kayo ng alak. Diba? Tangina, nakakadiri kayo habang yung mga kababayan natin nalulunod kayo pa party-party, tas ito matindi, may concert pa. Hindi ba pang personal yan? Kasama ba sa trabaho ng First Lady magpa-concert? Ina nyo, mali na nga yung ginagawa nyo, hindi niya justify nyo pa. Kaya nga sabi ko ito si Claire Castro, ano talaga to? Aso. Okay na aso talaga kung sino yung amo, yun lang kabate. Pero susunod, kung sino na naman magpapakain nito, yun na naman. Kahit anong kulay niyan. Dilawan yung susunod na magpakain dito, dilawan to. Parang hunyango to eh. Pag nagpakain dito si Satanas din to. Ganyan tong tao na to. Tangina, sabi ko, kung ako asawa nito, puta, hiwalayan ko to eh. Walang delikadesa tong tao na to. Sinong sisisihin na naman niya? Nakita mo ang tanong, sa kabila po ng kasagsagan ng bagyo, nagpapaparty po kayo. Di ba? Ano sagot? Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi. Ano masama doon kung mag-swimming? Wala naman bagyo.
O halimbawa, nag-swimming kayo, tapos wala namang binabaha, hindi naman bumabaha, hindi naman namamatay yung mga tao. Walang problema dun. Ang argumento nga dito, habang bumabagyo, habang kumikitil ng buhay yung pagnanakaw ng mga congressman sa flood control, kayo nagpapaparty. That's insensitivity. Hindi ba? Halimbawa, namatayan ka. Namatayan kayo. Magpapaparty pa kayo, namatayan na nga kayo. Siyempre hindi na, i-move na natin o kaya next year na tayo magpaparty kasi ang pangit naman, namatay si tatay tapos magpapaparty tayo. Di ba, namatay si tatay tapos birthday party mo, magbibidyoke tayo. Kakamatay lang ng mga magulang natin sa bagyo. Pangit naman nun, di ba? Di ba ganun ng ito, kasalukuyang binabagyo tapos kayo tawanan ng tawanan doon. Pirmahan mo yung libro ko, puking ina nyo. Di ba kayo mga bobo? Po ito pag susuot ng mga costume katulad ng Snow White para Ba't nagagalit ka kay Inday na nagsuot siya ng Snow White? Unang-una, si Inday Sara nagsuot ng Snow White sa isang Halloween party habang walang bagyong nagaganap. Ang mahirap kung si Inday Sara umattend ng isang Halloween party, nagsuot siya ng costume, nagsasayaw-sayaw siya ng ganun, tapos bumabagyo. Yun ang masama. Pero kung nagsuot ka ng costume party, ng costume sa isang costume party, pero wala naman nangyayari sa bayang Pilipinas, hindi naman tayo ginigera ng mga panahon na yan. Hindi naman tayo nililindol, hindi naman tayo dinidilubyo, walang nangyayari nung araw na yan. Lahat, buong Pilipinas, nag-Halloween party. Kung alam ko nga lang, baka pati kayo nag-Halloween party dyan sa Malacanang eh. Kaya lang si Lisa, hindi na siya mag-costume kasi yung mukha niya, nakakatakot na. Tapos si Marcos, ganun din. Yung mukha niya, nanggigitata na. So, hindi na siya magtataong grasa costume kasi mukha na siyang taong grasa. So, ba't ba naiinggit kayo na si Inday Sara dapat nagsuot siya ng mali ba? Mali. Kasi dapat pag costume party, Halloween, dapat nakakatakot. Si Inday Sara, tsakin na ang ganda-ganda. Kamukha niya talaga si Snow White. Bakit, ano kasing masama nun, Claire Castro, kung kamukha ni Inday Sara si Snow White, tapos si Lisa kamukha ni Evil Stepsister? Putangin na nyo kasi magpaparlor kayo. Sabi ko nga sa inyo, sa dami ng mga beauty products ngayon, pangit ka pa din. Hindi na kasalanan ng Diyos yan. Kasalanan nyo na yan. Ay, yaman nyo na. Tas mukha pa rin kayong mga betlog na tuyo. Hindi ba? So, ano na naman to, Claire? Bakit pinasok mo na naman si Inday Sara dito? Madam, hindi po binabagyo ang Pilipinas nung nag-costume si Inday Sara. Okay? At saka, sila lang sa bahay yata nila, sa opisina, kung saan man. Hindi yan isang malaking gathering na gumastos ng pera ng taong bayan, pukin ang ina mo ka. Yang putang inang book launching nyo, pera ng taong bayan yan. Yang putang inang mga concert ninyo, pera ng taong bayan yan. Habang binabagyo ang mga Pilipino, puking ina nyo, gumagastos kayo ng pera ng taong bayan. Yun ang mali. Tang ina ka, mali. Utak mo, puros Inday Sara. Pro Duterte ka naman dati. Tang ina ka, mukha kang pera. party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa nating Pilipino. Habang ang Pangulo naman po Kilala sa kapwa Pilipino, hindi nga kayo nagbigay ng kopya niyan sa mga Pilipino, kundi ka ba naman ulul? Tang ina niya, paano makikilala yan? Kung hindi naman ninyo dinistribute yung libro na yan. Style nyo bulok. Fundraising yan. at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya Gago tumutugon, ninakawan nyo nga yung taong bayan eh. Kaya nga marami namatay sa baha sa Cebu. Dahil sa pagnanakaw yung mga nasa gobyerno eh. Anong tulong? Tulong ba 5,000? Tanginang yan, 1.5 billion ang flood control project araw-araw, tas ang tulong nyo sa tao 5,000, 15,000 sa mga nawasak yung bahay. Anong klaseng tulong yan? Hindi tulong yan. Abuloy, limos. Ina nyo, wala kayong alam. pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung anuman po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Pag-angat sa angking talino, gago! Habang inaangat mo yung angking talino, nilulunod yung kabilang barangay mo.
Pwede yan i-reschedule. Ma'am, pwede i-reschedule. Kaya lang, nahihiya kayong mag-reschedule kasi marami sa mga umaten dyan, nag-cancel ng kanilang mga lakad para dyan sa event na yan. Nahihiya kayong i-cancel. O, di ba? O, mas nahiya kayo doon sa mga umaten dyan na i-cancel kaysa mahiya sa mga taga Cebu na binabaha. Kapal ng mukha nyo. As pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Ma'am, Babakasyon tsaka swimming sa resort. Bakit? Nung may bagyo sa Cebu, nung binabaha yung mga taga Cebu, magbigay ka kung sino ang nag-swimming sa resort. Gago. Wala. Habang binabagyo ang Cebu, meron nagpa-party sa Malacanang. That's a fact. So fake news ka na naman kay Claire Castro dahil habang binabagyo ang Cebu, walang nag-swimming sa resort. May bagyo nga, mag-swimming ka pa. Tang-ina ka talaga, Claire Castro. Fake news queen ka talaga kahit kailan. follow-up question lang po. How do you respond to comments saying na it was quite tone-deaf, insensitive, and that the Tone deaf and insensitive. That's the proper word. Kahit na ano pang paikot-paikot mo, Claire Castro, nagpa-party kayo habang nalulunod yung mga tiga Cebu. You cannot change that fact. Hindi mo na mababago yun. So kahit na gaano ka kagaling magsinungaling, hindi mo maaalis sa isip ng taong bayan na ang sasarap ng kinakain nyo, nagpa-party kayo, nagtatawanan kayo, baka mga lasing na lasing pa kayo. Baka hindi nga alam, baka kung ano-ano pa yung mga sininghot nyo dyan, hindi natin alam. Habang nalulunod yung mga Pilipino, yan yung punto dito, mami. events could have been moved or rescheduled to a different date so that more government assets could have been focused on the typhoon response? Muli, ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagabal para sa pagtulong sa ating mga kababayan. So kung yung swimming, di naman pala nakasagabal eh. Ba't nagagalit ka sa swimming? So double standard na naman yan. Diba? Pagka swimming, magagalit ka. Pagka nag-Snow White, magagalit ka. Pero pagka kayo, hindi pwede. Okay lang kasi hindi naman nakasagabal. O tatanungin kita, yung bang pag-Snow White ni Inday Sara, nakasagabal ba yun sa bayang Pilipinas? Ba't galit na galit ka dun? Kung mali yun, di dapat mali din yan. Tama? Talaga to si Claire Castro. Pinapahamak mo yung sarili mo. Salita ka kasi ng salita eh. Tanga-tanga mo naman. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon ng walang pag-antala. So kung ito naman po ay Tumugon na walang pag-antala, dami namatay. Nag-sorry nga yung boss mo eh. Sabi nga, we are sorry. Hindi namin napaghandaan yung baha, ang napaghandaan namin yung hangin. Kung di ka ba naman tanga, ang dami yung flood control project na ghost. Tapos hindi mo paghahandaan yung baha, ang pinaghandaan mo hangin. Meron ba kayong hangin control project? Wala naman. Di ba itong flood control projects ninyo, alam nyong palpak eh, substandard, ghost. So dapat ang pinaghahandaan yung baha kasi sigurado babaha dahil puro palpak yung proyekto. Sinabi na nga ng DPWH eh. Si Bryce sabi niya, so ibig sabihin lahat ng mga trabaho nyo substandard? Opo, lahat substandard yan. Wala kaming proyekto na hindi substandard. May paparating na bagyo. Alam mo lahat ng proyekto substandard. Hindi ka maghahanda. Kaya nga nagsusorry si Bongbong dahil tanga siya eh. Nagsusorry na nga si Bongbong eh. Bakit ikaw hindi ka magsorry, Claire? Di ba kaya, sana sinabi mo dyan, kaya nga po nag-a-apologize si Bongbong Marcos eh. Kasi hindi talaga napaghandaan ng pamahalaan itong darating na bagyo. Anong sinasabi mong ginawa nila yung trabaho nila? Kung ginawa nila yung trabaho nila, wala namatay dyan. Kung ginawa nila yung trabaho nila, hindi sana nag-a-apologize si Bongbong. Putangin na ka talaga, Claire Castro. O sa totoo lang, puta sagad ang katangahan mo. na para iangat ang kapwa nating Pilipino. Gago, hindi nyo nga naangat eh. Yung mga gamit nga nung kapwa namin Pilipino, hindi naiangat, nalubog lahat sa baha eh. Paano nyo naiangat ang kapwa Pilipino? Tumigil ka. Wala kayong inangat, nilubog nyo sa baha eh. Anong iangat ang kapwa Pilipino? Hindi lang po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang. Katulad ni Bongbong.
So gusto mo i-criticize sila, pag kinikriticize kayo, ayaw nyo. Ba't mas marunong ka pa so sinong gusto i-criticize? Eh, ang ka-criticize naman yung amo mo. Kawawa ang puta ina to si... Nagmamakaawa na si Claire, wag nyo na daw. Banatan si Bongbong. Walang dahilan. O, di ba? Palakpakan. Ganyan kabobo yan. O, sana nag-enjoy kayo dito sa ating palatuntunan. Mag-follow, mag-like, mag-share at mag-subscribe din po sa ating bagong YouTube channel ang Boss Dada 2.0 at abangan po ninyo ang Vox Populi. Ano na po yan? This coming Saturday. Thank you very much. See you again. Siyam ang kasalukuyang EDCA sites sa Pilipinas, itinayo para sa depensa, seguridad at pagtugon sa kalamidad. Ngunit sa gitna ng sunod-sunod na mga kalamidad, ano na nga ba ang naitulong ng mga ito sa ating mga komunidad? O yan yung mga nangyari sa atin. Nitong mga nakaraang mga buwan, may nakita kang mga kano na tumulong. Ano ito yung binigay nila sa atin? $1 million lang. Siyam na EDCA sites, $1 million. That's what? 58 million pesos? Mas mahal pa yung yung garden ni Romualdez dyan. Anak ng tinapay, yan lang itutulong nila sa atin. Samantalang ang pinangako nila sa atin ni langit at lupa. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang